Hi guys, I am January Pacturanan and welcome to my YouTube channel. So this time, ang pag-uusapan naman natin is this example number 3 na nakikita nyo sa inyong screen. So recall lang natin nung unang tatlong videos for chapter 11 na pag-usapan na natin class kung paano natin sinosolve yung mga prop beams. So ngayon, this will be my third example connected to that. So sige, simulan na natin class na isolve ito. So, according dito sa example 3, perform the structural analysis of the prop beam shown below. Assume that the beam is homogeneous and prismatic. So, ngayon, when we say homogeneous and prismatic, alam niyo naman yung ibig sabihin nito. Ang gusto niya lang i-point out, yung beam natin ay merong constant na flexural rigidity. Okay? So, sige, punta na tayo sa OneNote para isolve na natin to. Hala, hindi naka-paste. Ayan na. Ano kaya to? Solution. So, sige, sulat na natin yung solution, no? So, ang kagandahan dito sa problem natin, dahil ano siya, constant yung EI, wala nang adjustment for the area diagram, no? So, ngayon, ang gagawin natin dito, class, katulad ng nasabi ko sa example number 2, you have the freedom to choose kung aling method ang gusto mo. Pwede kang mag-double integration method, pwede kang mag-moment area method, or pwede kang mag-conjugate beam method. Kaya lang, ang bias ko o yung mas trip kong gamitin nga is the moment area method. So, yun, magiging consistent ako. Ganun din ang gagamitin ko for this example number 3. So, excuse me lang. This time, medyo complicated yung ating problem because merong triangle. So, di ba nga, sabi nga natin, kapag may triangular load, nag-i-start ng maging complicated ang structure natin. So, this time, yung nasa kaliwa naman na din yung ating simple support and yung nasa kanan na yung ating fixed support. So, this will be RA. On the other hand, ito na yung ating RB. And lastly, dito yung ating moment sa B. So, tatlo ang reactions natin. And para mas madali, ang gagawin ko dito, class, sa may trapezoid load is puputulin natin siya. Okay? So, instead of trapezoid siya, ang mangyayari, isang buong rectangular load tapos may triangular load tayo. And ang mangyayari, erase natin ito. Ang magiging height nito ay 15 kilonewton per meter. Parehas na silang tig 15 kilonewton per meter. So after natin malaman ito o after natin siyang gawa ng preliminary analysis, ang gagawin ko, yung moment at B and yung reaction at B is i-express ko siya in terms of RA. Katulad nung ginawa ko sa example number 2. Again, yung moment at B i-express ko in terms of RA and yung reaction at B i-express ko siya in terms of RA. So, paano nga yun? Of course, i-utilize mo ang equations of equilibrium dito. Now, halimbawa lang, summation forces vertical equals 0. That is equal to upward equals downward. So, ang upward natin dito ay both RA and RB while the downward forces are, unahin ko muna itong 15 tapos 6 meter plus itong 45 tapos itong triangle na 1/2 ng 15 times 3. So therefore, pwede natin dito, class, masabi na yung ating RB in terms of RA ay equal sa, so 15 times 6 plus 45 plus 1/2 ng 15 times 3. Ang sagot ay 157.5. So 157.5 minus RA. Now, after natin malaman ito, ang gagawin mo naman is of course para sa moment, but this time summation moment at B equals 0 tayo, clockwise moment equals counterclockwise moment. So considering point B, isa lang or dalawa pala ang clockwise moment natin, that is equal to RA, multiply natin ng 6, and yung mismong moment reaction sa B is a clockwise moment, right? Parehas sila guys, clockwise moment. While the rest ay counterclockwise moment. So for instance, itong 15 times 6, then multiply na lang natin siya ng 1/2 ng 6. Tama ba? Kasi nandito yung center of gravity niya. Considering point B, it has a distance of kalahati ng 6 meter or simply 3 meter.
Ganon din yung 45, ang distance niya ay 3. And lastly, yung 1/2 ng 15 times 3, ang magiging distance niya, nandito yung kanyang magiging center of gravity. So kung dito yung centroid, malamang this will be 3 meters. Tapos 2/3 ng 3 meters. Tama ba? Yes, tama. So that will be 3 plus 2/3 ng 3 or simply 5 meters. Kapag sinimplify natin yung mga numero dyan, pwede natin ditong masabi na yung moment sa B ay equal sa, ayusin ko na lang, 15 ng 6 tapos kalahati ng 6 plus 45 multiplied by 3 plus 1/2 ng 15 times 3 tapos extend lang natin 3 plus 2/3 ng 3. Okay? So this will be equal to 517.5. Sulat na lang natin. 517.5 minus 6 RA. So ayan na, yung RB and MB are expressed naman na in terms of RA. So after nito, pwede na natin class i-drawing yung kanyang moment diagram by parts. So pag drawing natin yung original figure na 6 meters yung kanyang length, wait lang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so this will be 6 meters. Tapos, lagay natin yung fixed support, then yung roller support dito. And of course, para mas maganda, ang pagka-drawing natin dito is nakahiwalay yung triangle. Ayan. Lagay ko muna yung ating rectangular load. That is equal to 15 kilonewton per meter. At the same time, yung triangular load, do not forget. So, ito nga, 15 kilonewton per meter, 15 kilonewton per meter. And may concentrated load pa tayo na 45 kilonewton. So, this will be the value of A and ito naman yung point B. Ilagay na rin natin yung ating reactions as RA. But instead of placing it as RB, mas magandang isulat mo na to as 157.5 minus RA. And of course, yung moment, mas magandang isulat as 517.5 minus RA. Sorry, minus 6 RA. Erase ko lang to. 517.5 minus 6 RA. So, pag drawing natin yung moment diagram by parts, ilalagay ko sa point A yung fixity. Pero, uulitin ko, may kanya-kanya naman tayong decision. Pwede naman sa point B yung fixity. Kaya lang, since may triangle, mas magandang mag-reference ka sa point A. Yun yung para sa akin, no? Dahil yung edge ng triangular load natin ay located sa point A. So, kapag drawing natin yan, magiging ganito yung drawing natin. So, unahin ko na muna, wala naman ng ibang magiging positive sa area nito class, kundi itong 157.5, no? So, ang gagawin ko dito, since 6 meters yung length, ang magiging total height ng triangle dyan ay 157.5 minus RA multiplied by 6 meters. So, sige, drawing ko muna to. This is 6, the quantity, 157.5 minus RA. And by the way, this will be a first degree. So next, meron tayong moment reaction. So this will be a negative one. Again, from chapter 8, malalaman mo kung positive or negative yung concentrated moment natin. Okay, so drawing natin dito. Tapos, yung magiging height niya dito ay 517.5 minus 6 RA. So next, after natin i-drawing itong moment, ang next na i-drawing natin is this distributed load na uniform. So that will be a second degree curve. So this will be the second degree curve. Tapos, ang kanyang magiging height ay equal sa, yun na nga, 15 times 6. 15 times 6, multiply natin siya
ng 1/2 ng 6. Diba? Kasi from point A, the center of gravity of that one is located here, and that is 1/2 of 6 or 3 meters ang kanyang distance. So that will be equal to negative 270 siya. Pero sige na, 270 na lang ang isulat nyo. Understood naman na class na kapag nasa baba ni horizontal line, automatic negative siya. Okay? So 270. Another thing to consider is this 45 kilonewton na concentrated load. Hindi natin yun pwedeng kalimutan. Pero since siya, concentrated naman, di magiging first degree lang naman siya. Okay, so first degree, 45 times 3. Tama ba? Yes, 45 times 3 na lang ang kalalabasan dito. Sige, lagay mo as 45 times 3. Ang sagot natin ay 135. So, drawing mo na lang siya as a first degree curve. 135. Nakalimutan ko palang i-label na second degree, first degree, and lastly, meron tayong i-consider na triangular load dito. And alam nyo naman, kapag triangular load, this will become a third degree curve, di ba? So, drawing ko na muna siya. And pag ganito siya, and i-specify ko na that the curve is a third degree. Pero, computin na muna natin yung magiging moment nun. So, that will be equal to 1/2 ng 3 tapos 15. Sa case natin, nandito yung kanyang center of gravity and that is equal to 1/3 ng 3. Tama ba? Kasi ang reference natin is point A, right? So, that will be 1/3 of 3. So, sige. Multiply na lang natin siya by 1/3 of 3. Ang sagot natin, the height will be equal to positive 22.5. Alam natin ang mga negative yan, no? Okay, so na-drawing na natin yung moment diagram by parts natin, class. So after nito, ang gagawin na lang natin is gagamitin mo yung moment area theorem. Huwag ka lang malito, this time class, yung ating horizontal slope ay nasa point B na, di ba? So pag drawing natin yung ating diagram o yung ating deflection or elastic curve, most likely ang makikita nyo itong pula, di ba? And horizontal na yung ating slope dito. So ang ibig sabihin, kung yung slope natin ay horizontal, baliktad na. Ang magkukumpute na natin is the deviation of A with respect to B. Or pag nilagay mo, EI, deviation of A with respect to B equals 0. So kanina doon sa unang dalawang examples natin, kung maalala nyo, ang computation natin dito ay nasan na siya? EI, deviation of B with respect to A. Kasi yung point B natin, yung simple support, yung point A natin is yung fixed support kanina. Ganon din dito sa example number 1, pero siguro wag ko na siyang itaas. Please watch na lang the first video. But for this third example, since yung point A na ang simple support, di ba? Yung point A ang simple support and yung point B ang fixed support, dapat deviation of the simple support A with respect to the fixed support B ang magiging solution natin. Okay? So, ganito lang ang magiging process natin. Take note lang, no? Take note lang ng ibig sabihin ng EI ng deviation of A with respect to B is equal to yung area ng moment area diagram natin, gitna ng A and B, mumultiply na natin ng centroid with respect sa point A. Kasi yung point A ang unang nakasulat. So using simple mathematics, i-compute na natin to. So therefore, ang kalalabasan, unahin ko muna itong nag-iisang positive na triangle which is magiging 1/2. Wait lang. Saan na? 1/2 ng itong base niya ay 6 meters. Sulat ko lang siya. 1/2 ng 6. Tapos yung height ay 6 times the quantity, 157.5 minus RA. So yung center of gravity niya is located here and that is 1/3 of 6. Tapos na tayo sa nag-iisang positive, the rest lahat naman na negative. For instance, itong rectangle dito class, no, that will be equal to 6 times 517.5 minus 6 RA and that is equal to 1/2 ng 6. Tama ba? Yes, that will be equal to 1/2 of 6.
Sorry, nagkamali lang ako ng sign. Dapat negative siya dito. Then, after nito, dito naman tayo sa spandrel of the parabola. Another 1/2 ng, of course, ang ating base ay 6, ang height ay 270. And kung dito yung center of gravity kanina, malamang ito na yung centroid niya ngayon, that is equal to 1/4 ng 6. Recall ko lang, na ang reference nga natin ay 0.8. Isulat ko nga ito, tapos dito. So next, may natitira pang dalawa, lahat na sila minus. So that is equal to minus 1/2, no? Sorry. Dito pala sa pangatlo, ito no, itong kaya erase ko pa lang, dapat 1/3 siya. Kasi spandrel of the parabola siya. So dito sa pang-apat, that will be 1/2 dahil triangle siya. So 1/2, ang base natin ay 3 na lang and 135 yung height. And ang magiging ano niya naman, center of gravity, ay 1/3 ng 3. So for the last, minus 1/4 dahil third degree curve, that is 3 meters and 22.5, and that will be equal to 1/5 ng 3. Okay? So equal 0. So i-check nga natin, no? Para sigurado tayo. Yung una, 1/2 ng 6 times this 6 times 157.5 minus RA, and yung center of gravity niya is 1/3 of 6. Tama siya. Next is 6 times 517.5 minus 6RA, and yes, 1/2 of 6. Minus for the spandrel of the parabola, 1/3 of 6 times 270, and 1/4 of 6, tama. Next, minus for the triangle, 1/2 ng 3, tapos 135, then 1/3 of 3. And lastly, for the cubic spandrel, 1/4 ng 3 times 22.5 times 1/5 ng 3. Okay, so that is equal to 0. So pwede nyo siyang i-type kung kaya na sa calculator, pero kung hindi, i-simplify muna natin siya. So this will be 1/2 of, halimbawa, 6, tapos 6, then I am referring to this one, no? 1/2, 6 times 6, tapos 1/3 of 6. So ang magiging sagot dyan ay 36, no? So 36, multiply lang natin ng 157.5 minus RA. So 36, 157.5 minus RA. So tapos na tayo sa unang term. Then next, ito simplify din natin tong subtraction. 6, tapos, sorry. 6, then 1/2 ng 6, that is equal to 18. So minus 18, 517.5 minus 6 RA. So ayan na. The rest, kaya na natin siyang i-perform. So para dun sa natitirang tatlo, halimbawa, negative 1/3 ng 6, tapos 270, then 6/4, okay na. Then another, lipat natin dito, minus 1/2 ng 3, tapos 135, 1/3 ng 3 is simply 1, and lastly, minus 1/4 ng 3, then 22.5, then 1/5 ng 3, or simply 3/5. Sige, ang magiging sagot natin dito ay negative 1022.625. So itong equation na to, I think kaya naman na siya ng calculator na i-type mo siya para ma-solve yung RA. So this will be 36, 157.5 minus RA, then minus 18 ng 517.5 minus 6RA minus 1022.625 equals 0. So mahahanap natin yung value ng RA, which is yung nakikita nyo sa inyong screen ngayon, 64.828 kilonewton. So RA is equal to 64.828 kilonewton. So after mong ma-solve yung value ng RA, balik ka dito, kailangan na lang natin ma-solve yung RB, which is 157.5 minus RA. And lastly, yung MA natin, which is, yung MB natin, which is 517.5 minus 6 RA. Okay? Gawin na natin siya ngayon. Drawing ko lang yung mismong beam.
Lagay ko lang yung simple support dito and yung fixed support. So, ito na siya. $15 kilonewton per meter. Tapos, yung nandito din, yung triangle din natin ay 15 kilonewton per meter. On the other hand, yung 45 kilonewton, di natin pwedeng makalimutan. So, lagay ko muna na ito yung ating RA, which is equal to 64.828 kilonewton. Tama ba? Yes. Yung nandito naman, yung ating RB ay equal sa 157.5 minus RA. And lastly, yung ating moment sa B ay 517.5 minus 6RA. Yung mga distances pala, tig 3 meters dito. And of course, this is point A and this is point B. So, tama ba? Check nga ulit natin. Tama siya. So now, all we need to do is to substitute the value of RA to solve for RB and MB. So RB is equal to 157.5 minus 6RA, and that will be equal to, pag kinompute natin siya, ilan siya guys? Ilan? Ang magiging sagot natin dito ay 157.5 minus 6 multiplied mo lang ng 64.828. So, ang sagot doon, sorry, hindi siya minus 6, no? Minus RA lang pala to. Minus RA. So, that is minus 64.828. Sorry. So, wala dapat ditong 6. Ang lalabas ay 92.672 kilonewtons. On the other hand, yung moment natin sa B ay 517.5 minus 6RA. So, just substitute the values. 517.5 minus 6, 64.828. Okay? So, therefore, ang final answer natin dito, guys, ay 517.5 minus 6 times 64.828. Ang sagot ay 128.532 kilonewton meter. After natin ma-solve yung ating mga reactions, ang magiging last step ng ating structural analysis is of course, kailangan pa natin i-sketch ang shear and moment diagram ng ating beam. Okay, pasensya na. Diagram ng beam natin. So, sige, simulan natin yung pag-sketch. Ilagay muna natin, class, yung mga reactions. At the same time, of course, yung load. So, dito siya. Tapos, nandito yung ating support. Nandito yung point A. Ito yung point B natin. Tapos, of course, triangle. One. Itong distributed load na 15. Ganon din dito. And may 45 kilonewton tayo. Ito, 15 kilonewton per meter. 15 kilonewton per meter. And ilagay na natin yung reactions para dire-diretso. 64.828. Tapos yung nandito ay na-compute na natin siya as 92.672. And lastly, another moment dito, that is equal to 128.532. 128.532. So, simulan natin yung pag-sketch ng shear diagram. Medyo challenging ang sketching natin ngayon due to the fact na may triangular load tayong i-consider. So, alam nyo naman ang ending, for as long as may triangular load, anything became, complicated. Pero sabi mo, wala namang mas complicated dito dahil
master na master mo ang structural analysis. So for the shear diagram, ang unang step, itaas mo siya. So this will be 64.828. Tapos, i-consider natin yung magiging area ng trapezoid dito. Diba? Consider mo yung area ng trapezoid dyan. So that will be equal to, unahin ko muna, 1/2, or syempre, rectangle. So 64.828 minus, ito munang triangle tuloy sa taas. That is equal to 1/2 ng 15 tapos 3. And yung rectangle sa baba, minus 15 times 3, ang lalabas dyan, negative 2.672. So, ibig sabihin nun, class, negative agad siya dito. So, therefore, bagsak ulit natin dito as negative. Ano nga siya? 2.672. Tapos, meron pa tayong 45 dyan na pababa. Kung titingnan nyo, 45 to. So, dapat, ang gawin natin dito, class, ay minus 45. So, ang magiging sagot natin ay negative 47.672. Bagsak ulit dito, negative 47.672. And lastly, meron tayong triangular load, minus 15 times 3. So, ang magiging sagot ay negative 92.672. So, this is a first degree. Ito na siya, negative 92.672. Luckily, ito yung ating 92.672. Kapag tinaas natin siya, mako-close yung shear diagram natin. So, ibig sabihin, yung maximum shear class ng beam natin ay negative 92.672. Okay, so this will be point A and this will be point B. Ang problema, may problema pa tayo ngayon dito, class. Paano natin malalaman yung maximum moment? Yun yung medyo problemado tayo ngayon. How can we determine the value of the maximum moment? Kasi hindi natin alam itong x, and besides, hindi ito spandrel ng parabola or hindi ito segment ng parabola dahil galing siya sa trapezoidal load. So, yun nga, everything became complicated pagdating sa mga triangular load. Pero kung maalala nyo, in our chapter 4, we already discussed the process for this one. Ang gagawin ko, kung dito yung intersection, no? Dito yung intersection, ikakat ko yung beam sa point na yan. Kasi ang assumption ko dyan, ang shear is equal to 0. So, by the way, tawagin ko muna itong point na to, yung point of maximum moment as C, and yung point na nasa midspan as D. So, idodrawing ko na lang siya as scratch kasi hindi naman na siya necessary. Ang importante dito, madrawing mo properly yung shear and moment diagram. Okay? So, sige. Wait lang. Drawing natin siya ngayon. Or hanapin ko muna yung maximum moment na C, tapos yung moment sa midspan na D. Dahil ang kalalabasan ng drawing natin dito, class, ay paganito. May moment diagram tayo. Tapos, wala namang moment dito. So, therefore, aangat muna siya ng paganito. Sorry. Aangat muna to ng upward. Tapos, dito yung maximum moment. Tapos, dito naman na yung moment sa point D or midspan moment. Malamang, hindi sa midspan yung maximum moment kasi at midspan nga yung shear ay negative 2.672. Eh, ang rule natin, kapag maximum moment, dapat nasa point of zero shear siya. Then, of course, para matapos ito, another moment, tapos masasara ito. Then, babagsak siya dito. So, ganyan yung magiging itsura. So, dito, sigurado naman ako na zero ang moment sa A kasi wala namang moment reaction sa point A. Okay? Kaya zero to automatic. Ang kailangan lang natin malaman yung moment sa point C, moment sa point D. Kasi pag nalaman nyo na yung moment sa point D, madali lang naman hanapin tong area ng trapezoid natin, no? So, kung mahanap mo na yung area ng trapezoid, wala ka ng problema, no? Ima-minus mo na lang yon, tapos mahanap mo na yung moment dito. Then, i-close natin yan using 128.352. So, sige, ulitin ko, scratch na lang dito. So, solve for the moment or solve for the moment at C and D. So, unahin ko muna yung D, which is nasa midspan siya. So, drawing lang natin.
yung ating distributed load na 15. So, 15 kilonewton per meter. Lagay din natin yung reaction na 92.672. And lastly, 128.532. Dapat alam nyo yung moment na direction pag positive. This is the moment at D. And this is 3 meters. So, tawagin ko siya as point X. I-specify kung ano lang to, no? Summation moment at X equals 0. Clockwise equals counterclockwise. So, therefore, unahin ko muna moment at D plus yung 15 distributed load is a concentrated moment. 15 times 3 tapos 1/2 ng 3 plus 128.532 is equal to, by the way, yung di pala ang pinili ko is yung nasa kanan. Nung nag-cut ako, sa kanan ang pinili ko. Okay? So that is equal to 92.672 multiplied natin ng 3. So ganito ang mangyayari para lang mahanap mo yung moment at D. Literal lang na ikakat mo. So that will be equal to, pag sinimplify mo, 92.672 times 3 minus 128.532 minus 15 times 3 times 1.5. So, ang sagot natin dito ay 81.984. 81.984. But still, hindi pa rin yan class ang maximum moment kasi ang kailangan natin is yung nasa point C. Okay? So, erase natin to kasi makakalito lang to sa ating solution. Para at least alam mo kung paano hinahanap yung mga maximum moment kapag triangular loads. Yun kasi ang mahirap eh. Yun yung common na questions na nababasa ko. Paano natin mahahanap yung maximum shear and maximum moment kapag may triangular load. So ito yung technique. So this time, since alam ko na yung moment sa D, ang next step, yung maximum moment natin ay nasa point C kasi based sa shear diagram, dun siya nag-intersect. So, ikakat natin siya sa bahaging ito. Tapos, hahanapin natin yung mismong moment dyan. Okay? So, therefore, scratch na lang to. Tapos, drawing natin to. And this will be 15 kilonewton per meter. And kapag nag-ratio and proportion tayo dito, guys, ang mangyayari, this will be 5x minus 3. So, by the way, para mas i-label ko na lang ito as x. Mas malinaw, x. And alam natin na 3 meters ito. And dito ay x minus 3. Paano ko nasabing the quantity 5x minus 3, yung magiging cut dito, class? Siyempre, 15 over 3 kasi yung length nito ay 3 is 5. Again, recall your ratio and proportion. So this should be the topic nga in chapter 4, pero gusto ko pa rin itong i-emphasize ngayon. Okay? So of course, magkakaroon tayo dito ng maximum moment. So tatawagin ko to as Mmax. On the other hand, yung magiging shear natin dito ay 0. So ano na yung orientation ng positive shear kapag cut? Di ba ganito siya? Shear equals 0. Nakalimutan kong ilagay yung reaction sa fixed support, 92.672. At the same time, 128.532. So, yung focus lang natin is nandito. Kailangan lang natin malaman, class, yung value ng x. And pag nalaman nyo na yung value ng x, pwede na natin ma-solve yung maximum moment. Expected ko, syempre, mas mataas yan sa 81.924. Okay? So, sige, solve muna for x. So, paano natin siya ma-solve? Well, of course, summation forces vertical equals 0, up equals down. So, dalawa lang naman ang upward dito na i-consider. Itong V equals 0 tapos 92.672. So, therefore, magiging 0 plus 92.672 dito. 0 plus 92.672. The rest ay, na siya, pababa. And that is equal to 15 times x, and the triangular load, that is equal to 1/2
ng ang ating dimension ay x minus 3, tapos yung kanyang height ay 5x minus 3. Well, ina-expect ko na yung value ng x dito must be greater than 3. Halata naman kasi hindi pwedeng mag-negative ito. So, by shift solve, kayang-kaya natin mahanap yan. So, that is equal to 0 plus 92.672 is equal to 15x plus 1 half ng x minus 3, tapos 5, the quantity, x minus 3. So, shift solve nga, dapat greater than 3, pero hindi ito. Parang ang imposible nito. 3 lang. 5.927 ba? I don't think so. Wait lang. Okay. May nakalimutan pala ako guys na ilagay. Yung 45 kilonewton, we need to consider that here. Okay, may 45 kilonewton pa tayo. And that is a downward, so therefore, lagay ko na lang siya plus 45 kilonewtons. So yun, lagay na lang natin siya plus 45. So pag shift solve, ang lalabas ay 3.173 meters. So since nahanap na natin yung value ng x, which is ito nga 3.173, ang magiging last step na lang natin is para lang malaman yung maximum moment. So therefore, summation moment at x equals 0 lang. I am referring still to this figure, no? Medyo complicated nga siya, but still kailangan yung ma-practice dito dahil uulitin ko, everything became complicated kapag may triangular load. So sige, summation moment at x equals 0, clockwise moment equals counterclockwise moment. So dito tayo sa point x tututok. So ang clockwise moment natin is itong m max saka itong 128.532 saka yung lahat ng loads. 'Di ba? Lahat sila clockwise moment. So sige, sulat natin siya as m max plus, siguro unahin ko muna tong triangular, 1/2. Tapos ang base natin ay 3.173 minus 3, or actually, ilagay ko na lang siya as 1/2, 0.173. Bakit? Kasi di ba automatic ito, 3.173 minus 3 is equal to 0.173. And yung height niya ay 5, the quantity 0.173. Tama ba? Yes, kasi 3.173 minus 1 minus 3 equals 0.173. And yung moment arm niya, malamang 1/3 ng 0.173. So, ayan. Na-drawing ko na yung kanyang magiging moment arm. So, next, meron tayong 45. Clockwise moment din yan. Plus 45, and that is 0.173. Bakit nga 0.173? Kasi kung 3 meters ito, yung kanyang moment arm ay x minus 3 or 0.173. Then, of course, itong 15. Pero yung 15 natin, since spread siya all throughout, dapat 3.173. And this will be 3.173 over 2. Okay na? Ang sunod is yung ito, 128.532. And lastly, wala naman ng ibang clockwise moment, the rest counterclockwise. Ito lang, 92.672. So, 92.672. Multiply mo lang siya, guys, ng 3.173. Kasi, di ba, yung distance niya from point x is from point x is this x distance na 3.173. So, mahahanap natin dito yung m max na nasa point D. So, since hindi naman kasi tinatanong yung location, okay na to. Yung magnitude lang naman ng maximum moment. So, 92.672 multiply by 3.173 minus 128.532 minus, minus 1/2, tapos 0.173, then 5 times 0.173, then 1/3 ng 0.173. Okay, so ayan siya. Then minus 45 ng 0.173 minus 15 ng 3.173, 3.173 over 2, then minus 128.532. So ang sagot
ay 82.217. 82.217 kilonewton meter. So ayan, may ile-label na tayo na 82.217 dito, which is tama naman, mas mataas. 82.217. So erase ko na lang to dahil makakapagpagulo lang naman to ng analysis natin. So sige, erase, 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 erase. 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 Bura. Ayan. So para mapatunayan natin, class, na tama itong ating magiging moment diagram, ang gagawin natin is, hindi pa natin alam yung coordinate dito, no? Kasi dapat ma-enclose pa natin to. No choice kasi tayo, kailangan natin gawin yung pag-cut kasi hindi natin alam yung area dito. Pero kung titingnan nyo, yung observe mo, ito yung maximum moment, 82.217, tapos hindi siya nagkalayo, no? 81.984. Kasi sobrang liit na kasi nitong area na to na ibabawas from the maximum moment. And therefore, yung area dito ay 82.217. Kasi di ba dapat malaman ko yung area dito para iangat ko siya. Then kailangan kong ibawas itong maliit. Pero, geometrically speaking, mahirap siyang hanapin. Buti itong trapezoid na to, madali lang siya. Kaya ang gagawin ko na lang dyan para ma-finalize natin tong moment diagram, 81.984 minus, for the case of trapezoid, 1/2 ng 3. I am referring to this trapezoid, 1/2 ng 3, tapos yung bases niya ay 47.672 plus 92.672. Ang magiging sagot ay 128.532. Negative siya. So, negative 128.532. Kung titingnan mo, yung reaction doon ay 128.532. So, in other words, aangat din naman siya. So, may enclosed pa din yung moment diagram natin. So, valid pa rin naman yung area method ng pag-drawing ng shear and moment diagram. Kaya lang, ang point dito is, ang hirap hanapin ng area dito. Okay, buti sa shear diagram, walang problema eh. And by the way, kailangan mo nang isummarize na yung maximum shear dito ay negative 92.672 kilonewton. Pagdating naman sa moment diagram, may dalawa tayong i-consider. The maximum positive moment is equal to 82.217 kilonewton meter. On the other hand, the maximum negative moment is equal to negative 128.532 kilonewton meter. So, ayan na. Pwede na tayo, class, gumawa ng summary ng ating structural analysis dahil tapos na tayo. So, for summary, sulat lang natin na yung unang tanong o yung ating reaction sa A, ano nga yung na-compute natin na reaction sa A? 64.828. Ito siya. 64.828 kilonewton. On the other hand, yung reaction natin sa B ay equal sa ito, 92.672 kilonewtons. 92.672 kilonewtons. Yung moment naman natin sa B, yung moment reaction ay 128.532 kilonewtons. 128.532 kilonewton meter, sorry. Then, yung maximum shear natin, na-compute natin siya as negative 92.672. Negative 92.672 kilonewtons. Yung maximum positive moment natin ay equal sa positive 82.217 kilonewton meter. 82.217 kilonewton meter. And yung panghuli, the maximum negative moment is equal to negative 128.532 kilonewton meter. So dito na guys natatapos yung ating structural analysis para sa ating huling prop beam. So I hope may natutunan kayo sa lesson natin for this video. So ingat class, and please do not forget to subscribe to my channel. So ang ating next topic will be the analysis of restraint beam. So ingat, bye-bye!